Nagkasunog sa isang high school sa Rodriguez, Rizal pasado alas 9 kagabi. Mabilis ang pagkalat ng apoy sa tatlong magkakatabing classrooms sa San Jose National High School. Dakong alas 10 ng gabi ng maapulang apoy. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi nito at halaga ng mga natupok na gamit. Dahil sa sikip ng daanan, umikot pa ang ilang truck ng bumbero sa oval ng paaralan para makalapit sa gusali. Nananawagan naman ang paaralan sa mga otoridad na matugunan ang kakulangan sa classroom at palaparin ang kanilang pasukan. Para ganap at makatotohanan, sumabak sa safety in riding training ang mga bida ng upcoming Kapuso comedy drama series na Delivery Boy na pagbibidahan ni Will Ashley. Yan ang aking chika. Para maging mas realistic ang pagganap bilang riders, sumabak ang mga bida ng upcoming Kapuso family comedy drama series na Delivery Boy sa isang safety in riding seminar. Kasama ng bida na si Will Ashley ang kanyang co-stars na sina Vince Maristella, Micoy Morales at Gio Alvarez. Mula sa lecture hanggang sa aktwal na pagmamaneho ng automatic at manual na motor. Tutunan ko today siguro yung mga tamang way ng pagmamaneho, lalo na pag nasa kalsada at marami ng kasabay. Tsaka natutunan ko ngayon is yung kumpiyansa sa sarili sa pagmumotor. Kasi ako, dati pa na gusto ko talaga magmotor eh. Well, excited ako sa experience na to kasi kakaibang knowledge din yung natututunan ko eh. Alam mo yun. And syempre, kahit dito, tuturuan kami. Trabaho pa din namin na matuto din sa pag-uwi. Malaking bagay daw ang training na ito lalo't hindi lahat sila ay sanay ng sumakay ng motor. Nakakatakot yung una eh, pero nung tumagal parang sanay na ako. Hindi, joke lang. Hindi. Nakaka-reassure na kaya namin mag-shoot. Hindi ka talaga marunong magmotor. As in, di naman zero, pero almost close to zero. Ang maganda rin daw abangan sa serye kung paano ilalahad ang buhay ng mga delivery riders na rain or shine ay naghahatid ng serbisyo sa atin. Kung paano talaga yung the goodness in their job and also the hardships that they have to go through ganyan every day. So it's a very, very good concept. Makakasama rin ni Will Ashley sa serye si PBB Celebrity Collab Season 1 big winner Mika Salamanca. What can we expect? Can we expect? Siguro kung ano lang yung, what you see is what you get. Yan lang. Isa ang naiulat na namatay sa Davao Region dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Quiapo sa Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Hanggang bubong ang taas ang baha sa ilang lugar doon. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Sa puno na abutan ng mga rescuer ang dalawang batang ito sa gitna ng baha sa Barangay Tugbok proper Davao City kagabi. Ayon sa Coast Guard Southeastern Mindanao, nahiwalay sa kanilang ama ang dalawang bata matapos anurin ng baha ang kanilang bahay. 3 oras silang nakakapit sa puno bago nasagip. Na-rescue din ang kanilang ama. Dahil abot dibdib ang baha sa ilang lugar sa lungsod, gumamit ng bangka at lubid ang mga rescuer para masagip ang mga natrap na residente. May mga stranded ding motorista at commuter. Makaya. Sa Barangay Talumo proper, rumagasa ang baha sa mga bahay. Umakyat na sa bubong ang mga tao para hindi matangay. Ayon sa uploader, nagulat sila sa pagtaas ng tubig sa kalapit na ilog dahil hindi umulan kahapon. Paliwanag ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi man umulan sa lugar, bumaba sa kanila ang tubig na umagos mula sa upland barangay na inulan. Ayon sa Davao City MDRRMO, kabilang sa mga binaha ang mga barangay malapit sa Matina River. Kasamang lumikas ng ilang residente ang kanilang mga alagang hayop. Nananatili ngayon sa evacuation center ang ilan sa mga lumikas na residente. Kinaumagahan, bumungad sa mga taga Davao City ang mga pinsalang iniwan ng baha. Sa Barangay Talumo proper, may mga sasakyang nakatagilid at humabalang sa kalsada. Dagdag pasakit naman sa clean up ng ilang mga binahang residente ang kawalan ng tubig dahil sa nasirang tubo. Lunop tanan, talumo. Halos tanan. Nalunop kami tanan ba? Mga senador, ayaw na mo sige kwan. Yaw-yaw dia. Dapat tamo tabang mo sa nabaan.
salamat yan nga wala disgrasya sa muang tanan, sa muang talumo. Ang isang pick-up tumama pa sa puno matapos anurin ng tubig kasabay ng dalawang inanod na mga bahay. Apektado na baha ang ilang kabuhayan. Ang tindahang ito itatapon na lang ang sako-sakong feeds at bigas na nabasa ng baha. Tansya ng may-ari, nasa 500,000 piso ang lugi niya dahil binaharin ang kanilang bodega. Mula sa GMA Regional TV, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Habang papalapit ang eleksyon 2028, inihalal ng PDP Laban ang mga bagong opisyal ng kanilang partido. Ginawa po yan sa kanilang National Assembly sa Davao City kanina. Nananatiling National Party President si Davao City Mayor Sebastian Duterte, Executive Vice President naman si Attorney Jimmy Bondoc, at kabilang sa mga iba pang may posisyon sa partido, sina Senador Bongo na ibinotong auditor. At pagkatapos po ng pagtitipon, nakapanayam ng GMA Regional TV si Mayor Duterte kaugnay sa pagbanggit sa kanya ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. They always take it out of context. They're the corniest people. Bukod sa dalawang bagong judge ng The Voice Kids Philippines 2026, magbabalik din sa singing stage as a host si Dingdong Dantes. Ano kaya ang inaabangan ni Kuya Dong this season? Ichichikayan ni Athena Imperial. Magbabalik bilang kuya ng young and talented singer si Dingdong Dantes sa The Voice Kids PH 2026. Looking forward si Dong na mapanood ang new batch of young contestants as they share their unique singing skills. They get to perform in front of millions of people. And makuha man o hindi, it will definitely build their character. Ang laking lesson din para sa kanila nung experience na ito that, syempre, that you have to continue working towards your dream. Makakasama ni OG Coach Julian San Jose ang mga bagong coach na tututok sa mga bata. Sina pop rock royalty Yeng Constantino at hip-hop legend and modern-day poet Glock 9. Alam naman natin yung lahat ng mga hits ni Yeng Constantino kung gaano siya ka-influential, di ba, sa ating Filipino pop culture. So I can just imagine yung mga batang sasailalim sa mentorship or sa pagko-coach ni Coach Yeng, lalo na si Coach Glock. Siyempre, di ba, kakaiba yung mga bagsak niya. Talagang nasa timing talaga. Papakita niya siguro kung paano niya ginagawa yung pagiging makata niya. Bukod sa bagong mentors, may aabangang makakasamang journey host sa The Voice Kids si Dong. Siya ang makakasalamuhan ng contenders as they reach their dreams as performers. Siya talaga yung para nag-absorb ng tension. Mas nakakalma niya yung mga bata, di ba, nakakausap niya. So, ang ganda lang na we have new characters in this new season. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.